Isang video na kinunan sa isang paliparan sa Pilipinas ang biglang nag-viral sa social media sa buong mundo. Itinatala ng video ang isang lalaking Italyano na lumuluha habang tinatapos ang kanyang paglalakbay sa Asya. Ibinabahagi ang kanyang nakakagulat na pahayag. Ang China ay isang impyerno, ngunit ang Pilipinas ay langit. Ang kanyang pangalan ay Marco Rossi, isang 30 taong gulang na Italyano, at ito ang kanyang unang pagtapak sa Asya. Ang mga mapait na karanasang dinanas niya sa China at ang mga kamangha-manghang katotohanang nasaksihan niya sa Pilipinas. Bakit mayroong ganito kalaking pagkakaiba sa iisang kontinente ng Asya? Ano ang napakalaking agwat na naranasan ni Marco sa pagitan ng dalawang lugar? Ating alamin agad ang dahilan ng kanyang pagluha at ang katotohanan tungkol sa Pilipinas na gumulat sa mundo. Si Marco Rossi ay isang tipikal na Eurocentric. Sa edad na tarta, mula sa Milan, Italia, ang kanyang pananaw sa mundo ay nakasentro sa Europa bilang tugatog ng sibilisasyon. Habang ang Asya ay itinuturing niyang mas mababang uri, ang Asya ay isang koleksyon lamang ng mga umuunlad na merkado, hindi ba? Madalas niyang isipin. Totoo, ang paglago ng ekonomiya ng China sa mga nakaraang taon ay kahanga-hanga na may pangalawang pinakamataas na GDP sa mundo at mabilis na pag-unlad ng high-speed rail. Ngunit para kay Marco, ito ay simbolo lamang ng isang nouveau rich na kultura. Siguro, iniisip nila na mabibili ng pera ang lahat, ngunit ang tunay na kultura at dangal ay ibang usapan, wika niya. Dahil sa kaunting kaalaman sa kulturang silangan, mula pagkabata, mayroon ding komplikadong damdamin si Marco tungkol sa Pilipinas. Bagamat nabalitaan niya na ang Pilipinas ay kilala sa masasarap na pagkain at palakaibigang mga tao, may bahid pa rin ng pagmamaliit sa kanyang pagtingin sa modernong Pilipinas. Narinig ko na ito'y isang magandang kapuluan, pero ngayon, marahil ito'y kilala na lang sa mga beach party at street food. Kung ikukumpara sa kasaysayan ng Europa, ang Asya ay parang isang bata pa lamang nang ang kanyang kasintahan, si Francesca, ay nagregalo sa kanya ng isang paglalakbay sa Asya para sa kanyang ika-30 kaarawan. Hindi talaga siya nasasabik. Ang mga pasyalan sa isang umuunlad na rehiyon ay hindi man lang maikukumpara sa Europa, sabi niya sa kanyang mga kaibigan bago umalis. Ang China at Pilipinas, pareho lang naman silang nasa Asya, di ba? Marahil pareho lang sila maingay, magulo, at malamang hindi maganda ang serbisyo. Sa katunayan, mula sa mga estadistika, tila tama ang iniisip ni Marco. Sa pandaigdigang ranggo ng kasiyahan ng mga turista, ang Italia ay nasa ika-5 pwesto, habang ang China ay nasa ika-47 at ang Pilipinas ay nasa ika-26 na pwesto. Kita nyo? Ang datos ang nagsasabi ng lahat, mayabang na sabi ni Marco. Sa internasyonal na paghahambing ng serbisyo sa paliparan, ang Fiumicino Airport ng Roma ay isa sa mga nangunguna sa Europa. Ang mga paliparan sa Asya ay tiyak na magulo, isip niya. Hindi niya alam na ang kanyang mga stereotype ay ganap na masisira sa paglalakbay na ito. Bago umalis, sinabi ni Marco kay Francesca, "Sige na, baka maging interesante ito bilang isang kultural na karanasan. Pero sa huli, wala pa ring tatalo sa sariling bayan." Kinabukasan, may magaan na loob siyang nagtungo sa Milan Malpensa Airport. Ang kanyang maleta ay puno ng pagmamalaki at superioridad ng Italyano. Sa sandaling iyon, walang kamalay-malay si Marco na ang mga karanasang malapit na niyang danasin ay babago sa kanyang pananaw sa buhay. Ang mapait na karanasan sa China. Pagdating niya sa Shanghai Pudong International Airport, agad na nagbago ang ekspresyon ni Marco.
1, 2, 3. Pagod mula sa 14 na oras na biyahe, hinarap niya ang mas matinding pagsubok. Malaki nga ang paliparan, ngunit ang kalakihan nito ay nagdulot lamang ng kalituhan. 1, 2, 3. Excuse me, where is the immigration check? Tanong niya sa isang staff gamit ang Ingles. Ang staff, na may inis na mukha, ay bumulong ng ilang salita sa Mandarin at basta na lamang siyang tinalikuran. Hoy, sandali, sigaw ni Marco. Ngunit hindi man lang lumingon ang staff. Ang ganitong kawalang galang ay hindi niya sukat akalain. Sa Italia, kahit gaano kaabala ang staff ng paliparan, ngingitian ka pa rin nila at ituturo ang direksyon. Nang sa wakas ay mahanap niya ang immigration, laking gulat niya sa kanyang nakita. Hindi lang mahabang pila, kundi isang magulong dagat ng mga tao. Daan-daang pasahero ang nagtutulakan. Anong nangyayari dito? Naguguluhang tanong niya sa sarili. Sa Europa, kahit gaano kasikip, nananatili ang kaayusan. Ngunit dito, ang mga turistang Tsino ay sumisigaw at ang pagsingit sa pila ay tila normal. Nang pumila si Marco, isang pamilya ang bigla na lang sumingit sa kanyang harapan. Excuse me, I was here first, magalang niyang sabi. Sinagot siya ng pamilya sa Mandarin at binaliwala siya. Ang kanilang anak ay sinipa pa ang kanyang maleta. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Marco. Sa Italia, kahit mga bata ay may basic na asal, pagkatapos ng 3 oras, nakalampas din siya sa immigration, pagod, nagtungo siya sa banyo, kung saan mas lalo siyang nabigla. May isang lalaking hayagang naninigarilyo sa loob ng cubicle, ngunit ang driver, kasama ang pamilya, ay tinawanan lang siya. Ito ba ang katotohanan sa Asya? Bigo niyang naisip. Sa Italia, kahit hindi magkaintindihan sa wika, mayroong universal na moralidad. Ngunit sa China, tila ito ay isang mundo kung saan ang malakas, maingay, at makapal ang mukha ang nananalo. Isang malalim na kabiguan ang bumalot sa kanya. Marahil, ganito rin sa Pilipinas, naisip niya nang may kawalan ng pag-asa, ang isang linggo niya sa China ay isang bangungot. Mula Beijing hanggang Shanghai, pareho ang sitwasyon. Binabalewala sa mga restauran, sirang lock ng pinto sa hotel, na bukas na lang aayusin, at panloloko sa mga tourist spot. Ayoko na, sabi niya. Gusto na niyang kansilahin ang biyahe sa Pilipinas at umuwi, ngunit nakabili na sila ng tiket dahil sa cancellation fee. Mas praktikal na ituloy ang plano. Pareho lang naman siguro ang Pilipinas. Suko na niyang naisip. Ang pagdating sa Pilipinas, isang bagong mundo. Sa paglipad patungong Ninoy Aquino International Airport, NAIA sa Maynila, maging ang mga staff sa paliparan ng China ay masama ang ugali. 4, 5. Ang staff na nag-check ng kanyang boarding pass ay parang ibinato lang pabalik ang kanyang pasaporte. Sa loob ng eroplano, 2 oras siyang nagtiis sa ingay ng mga kapwa pasahero. Ito na ang huli. Pagkatapos ng Pilipinas, hinding-hindi na ako babalik sa Asya, panata niya sa sarili. Pagbaba niya sa NAIA, may napansin siyang kakaiba. 4, 5. Iba ang hangin, bulong niya. Ang mga paliparan sa China ay may mabigat at siksik na pakiramdam, ngunit ang hangin sa NAIA ay malinis at sa hindi maipaliwanag na dahilan, komportable. Guni-guni ko lang ba to? Habang naglalakad patungo sa immigration, isang mas malaking sorpresa ang sumalubong sa kanya. Ang mga karatula ay hindi lang nasa Filipino at Ingles, kundi mayroon ding mga salin sa Japanese, Korean, at sa kanyang ikinagulat, Italian. Imposible.
Hindi niya makapaniwalang sabi, sa China, kahit ang Ingles ay madalas mali ang pagkakasalin. Ngunit sa Pilipinas, isinaalang-alang pa ang kanyang sariling wika. Siguro dahil lang ito ay isang international airport, kinumbinsi niya ang sarili, ngunit pagdating sa immigration, mas malaki pang sorpresa ang naghihintay. Sa China, iilan lang ang immigration officer at masusungit pa. Sa Pilipinas, mayroong higit sa 10 staff. Bawat isa ay nakangiti at ginagabayan ang mga biyahero. Welcome to the Philippines, sir. Saang linya po kayo? Tanong ng isang staff na nagngangalang Paulo Reyes sa matatas na Ingles. Ang ngiti ay hindi pilit, ramdam mo ang tunay na pagtanggap. Saan ang pila para sa mga dayuhan? Nag-aalangang tanong ni Marco. Dito po, sir. Samahan ko po kayo. Magalang na sabi ni Paulo at sinamahan siya hanggang sa dulo ng pila. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Habang nakapila, nakita niya ang isang pares na Espanyol sa unahan na tila nahihirapan. Hindi sila marunong mag-Ingles. Kung sa China ito, tiyak na pababayaan sila. Ngunit dito, tinawag ni Paulo sa radyo si Isabel, isang staff na marunong mag-Espanyol na agad namang dumating. En que puedo ayudarles? Ano po ang maipaglilingkod ko? Tanong ni Isabel. Nakahinga ng maluwag ang mag-asawa. Labis na namangha si Marco. May staff na marunong mag-Espanyol. Kahit sa mga paliparan sa Italia, bihira ang ganitong serbisyo. Ano kayang klasing sistema ng edukasyon mayroon ang Pilipinas? Ang mas nakakagulat ay ang bilis ng proseso. Ang 3 oras na paghihirap sa China ay naging 20 minuto lamang sa Pilipinas. Epektibo, ngunit bawat tao ay binibigyan ng personal na atensyon. Ito ba ang galing ng Pilipinas? Ito ang unang malaking lamat sa kanyang mga stereotype, ang pagtuklas sa tunay na Maynila. Kahit tapos na sa immigration, mayroon pa ring pag-aalinlangan sa puso ni Marco. Ang paliparan ay ang mukha ng bansa. Siyempre, pagagandahin nila yan. Tignan natin sa syudad. Sumakay siya ng taxi papuntang hotel niya sa Makati. Malinis ang sasakyan at magalang ang driver. Sa Maynila, napansin niya ang kaayusan. Sa kabila ng siksikan ng tao, walang nagtutulakan. Sa mga escalator, kusa silang tumatabi sa kanan para magbigay daan sa mga nagmamadali. 6.7. Maayos ang pila sa mga sakayan. Paano nangyayari ito? Sa China, habang dumarami ang tao, lalong nagiging magulo. Ngunit sa Pilipinas, nananatili ang kaayusan. 6.7. Naligaw si Marco habang hinahanap ang kanyang hotel. Habang tinitingnan niya ang mapa, isang matandang Pilipino ang lumapit. Hello, sir. Are you lost? Where are you going? Tanong ng lalaki sa medyo pautal-utal na Ingles. Kahit hindi perpekto ang kanyang Ingles, sinikap niyang ipaliwanag ang daan at ginamit pa ang translation app sa kanyang telepono. Sa China, madalas siyang binabalewala, ngunit dito, isang estranghero ang handang tumulong. Nagkataon lang siguro, pilit niyang iniisip. Hindi naman siguro lahat ng Pilipino ay ganito. Sa hotel, perpekto ang serbisyo. Nang malaman ng staff na siya ay Italyano, binati siya nito ng buong giorno, magandang umaga. Sa China, nakaranas siya ng diskriminasyon dahil dayuhan siya. Sa Pilipinas, tila mas tinatanggap siya dahil dito. Kwanto, paglalim ng karanasan, pagguho ng pagkiling, bumisita si Marco sa Intramuros, ang makasaysayang walled city ng Maynila. 9. Namangha siya sa ganda ng San Agustin Church
ngunit mayroon pa ring komplikadong damdamin sa kanyang puso. Maganda nga ang lumang simbahan, pero mas matatanda ang mga gusali sa Europa, naisip niya. Ngunit napansin niya na sa kabila ng dami ng mga turista, ang mga lokal ay taimtim na nagdarasal, hindi naiistorbo. Isang matandang babae pa ang nag-alok na kunan siya ng litrato. Kailangan niyo po ba ng tulong sa pagkuha ng litrato? Tanong nito. Nagpasalamat si Marco, ngunit sa loob-loob niya, mabait nga sila. Pero baka pakitang tao lang. Para sa tanghalian, pumasok siya sa isang sikat na lokal na kainan o karinderya na kilala sa kanilang bulalo, beef marrow stew. Ang menu ay nasa Filipino, kaya tinuro na lang niya ang isang item. Ang may-ari, si Aling Nena, ay lumabas mula sa kusina, ipinakita sa kanya ang aktwal na mga sangkap at ipinaliwanag sa simpleng Ingles. Pinayuhan pa siya nito na baka masyadong marami ang kanyang inorder para sa isang tao. Ang ganitong pag-aalala na inuuna ang customer kaysa sa kita ay lubos na nakaantig kay Marco. Siguro dahil maliit na negosyo lang ito, muli niyang hinanapan ng dahilan. Kinabukasan, bumisita siya sa Green Hills Shopping Center, isang lugar na kilala sa mga electronics. 10. Hindi lang ang mga produkto ang nagpahanga sa kanya, kundi ang kaalaman ng mga tindero. Nang magtanong siya tungkol sa pagkakaiba ng isang produkto kumpara sa mga modelong Europeo, binigyan siya ng detalyadong paghahambing. Nalaman din ng tindero na siya ay taga-Italia at pinaalalahanan siya tungkol sa tamang plug adapter na kakailanganin niya. Hindi lang sila nagbebenta, tunay nilang iniisip ang kapakanan ng customer. Sa paglalakad niya sa Rizal Park, nasaksihan niya ang isang estudyante na nakapulot ng pitaka ng isang dayuhan at agad itong ibinalik sa parke. 6:10. Bakit hindi na lang niya kinuha ang pera? Hindi makapaniwalang tanong ni Marco. Sa Italia, bihira ang nagbabalik ng napulot na pitaka. Ngunit sa Pilipinas, tila ito ay isang pangkaraniwang gawain. Alemben, ano bang klaseng mga tao ang nakatira dito? Naguguluhan niyang naisip. Ang pagpili sa moralidad kaysa sa pansariling interes. Ang pagpapahalaga sa pagmamalasakit kaysa sa kahusayan, unti-unting binabago ng mga pagpapahalagang ito ang puso ni Marco. Ang pagbabago, ang gabi sa Maynila. Sa kanyang huling gabi, nagkaroon si Marco ng isang karanasang babago sa kanyang buhay. Pagkatapos maghapunan sa isang restaurant sa poblasyon, nagsimulang umambon. Wala siyang dalang payong. Habang naghahanap siya ng masasakyan, may tumawag sa kanyang likuran. Sir, mababasa po kayo niyan. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking Pilipino na nasa mga 60s ang edad. Walang pag-aalinlangan, inabot ng lalaki ang sarili niyang payong kay Marco. Pero paano po kayo? Mababasa po kayo, sabi ni Marco. Okay lang. Yon, sanay na ako sa ulan, nakangiting sagot ng lalaki. Isa pa, mahalaga kayong bisita sa aming bansa. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Marco. Ang tawaging mahalagang bisita ang isang estranghero. Saan nanggagaling ang ganitong kabaitan? Salamat po. Pero bakit po? Naguguluhang tanong ni Marco. Kalmadong nagsalita ang lalaki. Mayroon kaming tinatawag na pakikipagkapwa-tao dito. Ito ay ang natural na pag-aalala sa iba. Ang pag-iisip kung ano ang magagawa mo para sa kanila nang walang hinihintay na kapalit. Paliwanag niya, para sa aming mga Pilipino, ang pagkikita natin ay isang uri ng tadhana, kaya gusto naming pahalagahan ang sandaling ito. Labis na naantig si Marco. Sa China, minata siya dahil dayuhan siya. Sa Pilipinas, niyakap siya dahil doon. Sa sandaling iyon,
bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang ugat ng kabaitan ng mga Pilipino na kanyang naranasan. Hindi ito serbisyo sa ibabaw lamang. Ito ay tunay na pagmamalasakit na nagmumula sa isang malalim na kulturang espiritual. Nagkamali ako, nanginginig niyang sabi. Minaliit ko ang Asya at higit sa lahat, hindi ko talaga kilala ang Pilipinas. Ngumiti ng marahan ang lalaki. Okay lang yan. Lahat tayo ay nagsisimula sa hindi pagkaunawa. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng pusong handang matuto. Nang gabing iyon, mag-isang umiyak si Marco sa kanyang silid sa hotel. Hiya, pasasalamat, at isang malalim na paghanga ang sabay-sabay na bumuhos, ang pag-alis at ang pangako. Kinabukasan, sa NAIA, naranasan niya ang kanyang huling sorpresa. Nakita niya ang mga ground crew na masusing nililinis ang eroplano. Sa loob lamang ng ilang minuto, perpekto nilang nalinis ang lahat. At pagkatapos, sabay-sabay silang nagbigay pugay sa mga pasaherong paparating. Ang mga taong ito ay may dangal sa kanilang trabaho, naisip ni Marco. Naunawaan niya na anuman ang trabaho, ang paghahangad ng kahusayan ay bahagi ng diwa ng Pilipino. Habang papalipad na ang eroplano, naisip niya, ano ba ang akala kong alam ko? Hinusgahan ko ang isang buong kultura batay sa mababaw na impormasyon at pagkiling. Nang matanaw niya ang luntiang tanawin, nangako siya sa kanyang sarili. Kailangan kong ibahagi ang karanasang ito. Kailangan malaman ng buong mundo kung gaano kaganda ang Pilipinas. Ang pagbabago at ang viral na video. Pagbalik sa Italia, ang unang sinabihan ni Marco ay si Francesca. Dahil sa iyo, nagbago ang buhay ko. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Kinabukasan, tinipon ni Marco ang kanyang mga kaibigan. Maaaring hindi kayo maniwala, pero ang Pilipinas ay isang halos perpektong bansa. Imposible. Lahat ng bansa ay may problema, natatawang sabi ng kaibigan niyang si Luca. Seryoso ako, sabi ni Marco. At ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan, ang perpektong serbisyo sa paliparan, ang kalinisan at kaayusan sa lungsod, ang pagmamalasakit at katapatan ng mga tao, at higit sa lahat, ang kabaitan na hindi humihingi ng kapalit. 11. Lahat ng ito ay nakaugat sa isang malalim na kultura ng pakikipagkapwa-tao na hindi kayang gayahin sa ibabaw lamang. Dala ng kanyang sigasig, unti-unting nakinig ang kanyang mga kaibigan. Totoo ba yan? Tanong nila. Oo, at may video ako, sagot ni Marco. Ipinakita niya ang mga clip na kanyang kinuha. Ang matulunging staff sa NAIA, ang lalaking nagbigay sa kanya ng payong, ang masisipag na crew, at sa huli, ang sarili niyang umiiyak na nagpapasalamat. Nagkamali ako. Binago ng Pilipinas ang buhay ko. Gusto kong ipaalam sa lahat ang karanasang ito, na antig ang kanyang mga kaibigan. I-upload mo yan sa social media, Marco. Mungkahi ni Luca. Sa pag-uudyok ni Francesca, buong tapang na in-upload ni Marco ang video na may pamagat na ang tunay na sibilisasyon na natutunan ko sa Pilipinas. Kinabukasan, ang video ay mayroon ng mahigit 10 views. Bumaha ang mga komento mula sa buong mundo. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Bilang isang Pilipino, ipinagmamalaki ko ang aking bansa. Isang linggo ang lumipas, umabot sa 1,000,000 views ang video. Dumagsa ang mga imbitasyon para sa interview. Kalahating taon pagkatapos, bumalik si Marco sa Pilipinas kasama na si Francesca. Sa NAIA, muli niyang nakita si Paulo, ang staff na tumulong sa kanya.
Bumalik po kayo, masayang bati ni Paulo. Ang mga sinabi mo noon, sabi ni Marco, binago ang buhay ko. Ngayon, gusto kong ibahagi ang kabutihan ng Pilipinas sa taong mahal ko. Sinimulan ni Marco ang isang cultural exchange program sa pagitan ng Italia at Pilipinas. Ang kanyang video ay patuloy na minamahal ng mga tao sa buong mundo. Ang tunay na pandaigdigang pag-unawa na tutunan niya ay nagsisimula sa pag-alis ng pagkiling at sa pagsisikap na unawain ang kapwa. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Marco sa Pilipinas.